Isang araw matapos ang malakas na bagyo, ang bagyo ay hindi sumira ng marami, ngunit nag-iwan ng takot sa lahat. Si Mr. Santos ay nagtaka. Bakit biglang lumakas ang ulan sa isang araw na walang babala? Si Kiko ay humingi ng pabor sa lahat. Tulungan ninyo akong ipakita kay Mr. Santos na totoo si araw. Kaya nung paglubog ng araw, lahat ng tao sa isla ay pumunta sa dalampasigan. Doon nakita nila si Araw nakaupo sa bato. Ang kanyang buntot ay unti-unting bumabalik sa kulay pulang kahil nang makita niya ang buong isla na nagtitipon. Si Araw ay nagsalita, boses niya parang awit ng dagat. Ang isla ng liwanag ay tahanan ko na mula pa nung unang panahon. Ang mga korales ay aking mga kaibigan at ang dagat ay aking tahanan. Kung itatayo ninyo ang resort, mawawala lahat ng to. Kasama na rin ang kayamanan ng inyong isla. Napatulala si Mr. Santos. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Araw at sa kagandahan ng dagat na kanyang inaalagaan. Hindi ko alam, sabi niya, na may paghingi ng tawad. Hindi ko akalain na totoo ang mga kwento ninyo. Mula noon, binago ni Mr. Santos ang kanyang plano. Hindi na itatayo ang resort, kundi itatayo niya ang sentro ng pag-aaral ng dagat para turuan ng lahat tungkol sa pagprotekta ng korales at isda. Ang isla ay naging mas sikat pa, hindi dahil sa resort, kundi dahil sa kwento ni Araw at sa pagmamahal ng mga tao sa kalikasan. Tuwing paglubog ng araw, makikita pa rin si Kiko at Araw sa dalampasigan, yumayakap at nagtatawanan. Ang kulay ng buntot ni Araw ay naging mas maliwanag pa, kulay ng pinakamagandang paglubog ng araw na nakita ng sinumang tao sa isla.